Ay mga kaibigan, hindi naman ho lingid sa ating kaalaman na mga issue na nangyayari sa paligid ho natin, gaya na ho ng sa magkakapitbahay na lamang sa barangay lang ho natin. May mga issue ho dyan na lumalabas, gaya ho ng inggitan, sakitan, selusan. Sa pamilya na nga lang meron pong selusan, di ba? At isa sa mga nais kong share ngayon sa araw na ito, bilang pasasalamat ko sa ating Panginoon, nais kong mag-share ng isang munting mga salita patungkol ho sa pagmamayabang. Sana ay kapulutan ho ito ng aral, lalo na ho sa mga estudyante pa lang, sa mga papasok pa lang sa trabaho, mag-a-apply, lalo na po sa mga susunod na magiging pulis. Hindi ho ako magyayabang. Bakit ho? Noong tayo po ay patapos na ng ating kolehiyo, nagdasal ho tayo sa Diyos, humingi ho tayo sa Diyos na tayo ho ay pumasa sa board exam, di ba? Pagkatapos ng mahabang kolehiyo sa college, habang pag-aaral, kasama na ho ang panalangin sa buhay ho natin. Lagi ho tayong nagdarasal na sana ay ganito, makuha natin ito, maging ganito tayo. Hanggang sa dumating yung time na tayo ay magtatapos na ng college. So dasal tayo ng dasal na sana hindi ho tayo mahihirapan sa pag-apply. So isang step dyan ay pagbo-board exam. So nung nag-board exam ho tayo, dasal tayo ng dasal sa Diyos na Lord, pasa mo kami, di ba? Kasi ang laki ho ng tiwala natin sa Diyos, na walang imposible sa Diyos. At kunti lamang po ang tiwala natin sa ating mga sarili, which is normal po yan. Dapat mas malaki ang tiwala natin sa Diyos kaysa sa ating sarili. Kasi pag mas malaki ang tiwala natin sa ating sarili at kunti lang sa ating Diyos, baka mabaliktad po. Hindi ho tayo magiging successful kung ganyan po ang ating prinsipyo. So maganda yung nakagisnan natin noon na bukod sa nag-aaral ho tayo, nagre-review, ay ang laki ho ng pananampalataya natin. Di ba po, dumating sa time na pag nagre-review ho tayo, bago tayo mag-review, nag-pray tayo, pagkatapos natin mag-review, dasal, bago kumain, dasal, bago matulog, nagdarasal. Lalo po nung nasa review center po tayo, di ba? Dasal tayo ng dasal. Ayaw ho natin magkasala, di ba? Kasi meron ho tayong hinihiling. At nung dumating ang time ng board exam, yung bawat araw, 3 araw yun eh, bawat araw na natatapos mo ang board exam, tuwang-tuwa ka kasi talagang nararamdaman mo na tinutulungan ka ng Diyos. Hanggang sa dumating ang resulta ng board, pumasa ka. So grabe ang pagse-celebrate mo, pasasalamat mo sa Diyos, di ba? Kung gaano ka nagdarasal nung hinihintay mo yung result, ganun din yung pasasalamat mo nung lumabas yung result, di ba? Mahal na mahal natin ang Diyos. Ang laki ho na ng respeto natin sa Diyos noon. Hanggang sa pag-apply ng pagpupulis, ng trabaho. Kung ikaw man ay hindi pulis, nag-apply ka ng trabaho, di ba? Ganun din. Humihingi pa rin tayo sa Diyos na sana ay matanggap tayo, sana ay pumasa tayo. Ang daming exams, ang daming tests ang dumaan sa atin. At sa bawat test, sa bawat exams na yon, hindi mabilang na dasal ang ating nagawa, di ba? Hanggang sa maging pulis tayo. Napakabuti ng Diyos. Ang Diyos, tinutupad niya lahat ng ating madasal. Ito, naging pulis ho tayo. Kayo, naging pulis ho kayo. Nakapasok ho kayo sa trabahong gusto ninyo. Dahil ho yan sa Diyos. Niloob yan na nandyan kayo. Niloob niya na nandito tayo. Nandito ako. Dahil ipinagdasal ho natin to. Hiniling na ho natin ito sa Diyos. At nung mga panahong hiniling ho natin ito sa Diyos, wala ho tayong ginagawang mali. Ayaw natin magkasala. Kasi piniplease ho natin si Lord. Kasi humihingi na tayo, di ba? And then, yun. Naging pulis na tayo. Sumasahod na ho tayo. Tumatanda na rin ho tayo. At ang masakit ho mga kaibigan, marami na rin ho ang nakakalimot. Yung dating nagdarasal bago kumain, hindi na ho nagdarasal. Nagdarasal bago matulog, ngayon hindi na ho. Lasing na ho. Hindi na ho nakaalala sa Diyos. Yung takot gumawa ng kasalanan, ngayon hindi na ho siya takot. Yung laging nagdarasal, hindi na nagdarasal. Marami ho ang nagbago, marami po sa atin. Aminin ho natin sa ating mga sarili na yung mga ginagawa ho natin nung humihingi tayo sa Diyos, hindi na ho halos natin nagagawa ngayon. Bakit? Dahil ba pulis na ba tayo? Dahil ba opisyal na ba tayo? Dahil ba leader na tayo? Nakapwesto na ho tayo? Mayaman na tayo? Marami po ang nakakalimot na dahil hindi ho sila naghihirap ngayon. Dahil masakit ho na katotohanan, napakaraming Kristiyano ang nagdarasal na lang talaga kapag nangangailangan sila. Kapag nalulumbay sila, nalulungkot sila. Kaya tinan mo, hindi mo rin masisi ang Diyos minsan na nilulob na lang ng Diyos na ang mga tao malumbay, malungkot, dahil iniisip rin kasi ni Lord
pag itong taong to, itong mga taong ito, itong barangay na ito, kapag nalulumbay sila, nalulungkot sila, dumaranas sila ng paghihirap, kilala nila ako, naaalala nila ako, inaawitan nila ako, nagdarasal sila sa akin. Pero pag itong barangay na ito, pag binibless ko, pinagpapala ko ang kanilang lahi, ang kanilang pamilya, nagsasaya sila, pero nakakalimot naman ho sila. Diba? Kung iisipin ho natin mabuti, ilalogic ho natin, kung ikaw, diba, lumagay ka sa posisyon ng ating Ama sa langit, diba? Ikaw bilang isang tao, ano yung gusto mo? Yung naaalala ka ng mga anak mo, o yung hindi kanila naaalala? Siyempre, gusto mo yung naaalala ka ng mga anak mo. So, kung ang mga anak mo ay pinagpapala mo, ngunit hindi kanila inaalala, hindi kanila napapasalamatan, nakakalimutan kanila, sa tingin mo, pagpapalain mo pa sila. Kung sa panahong hindi sila pinagpala, sa panahong nahihirapan sila, lumalapit sila sa iyo, tinatawag ka palagi, gabi-gabi, araw-araw, nagdarasal sa iyo. Di ba ang gagawin mo, mas maganda yatang ganun na lang, di ba? Mas magandang hindi ko na lang sila payamanin. Mas magandang hindi ko na lang sila tanggapin sa trabaho, hindi ko na lang sila bibigyan ng trabaho, kasi kapag naghihirap sila, matuwid sila. Kapag nalulungkot sila, naaalala nila ako, di ba? Parang ganun eh. Pero ang tao, kapag pinapalad, tumaas ang ranggo, nakabili ng bahay, nakabili ng kotse, yumaman, lumago ang buhay, pero nakakalimot ka naman na sa Diyos, di ba? Marami ang tao na pag lumago na sa buhay, nakakalimot na rin sa Diyos. At minsan, huwag natin pagtakaan kung bakit may mga mabubuting tao na naghihirap. Kilala mo yung tao na mabuting tao yan, bakit hindi naman umaasenso? Walang illegal yan, bakit hindi naman umaasenso? Minsan, ang Diyos, alam niya kung ano ang future ng isang tao. Tayo, hindi natin alam kung ano ang kanyang future. Ang Diyos alam niya na kung yung taong yan, pinalago ko sa buhay, makakalimutan niya ako. So ang ginagawa na lang ng Diyos, inaalagaan na lang niya. Minimintain niya na lang yung buhay ng tao. Kasi ayaw ng Diyos na mawala yung tao sa kanya. Kasi nakita na ng Diyos na hanggat ganyan ang pamumuhay ng taong yan, mas magiging matuwid siya sa buhay na ganyan. Kaya hindi talaga lahat niloob ng Diyos na maging mayaman. Hindi lahat niloob niyang maging mahirap. Diba? May mga tao na naghihirap, tapos biglang pinayaman ng Diyos. Tapos maraming tao ang magdadoubt, maraming tao ang maiinggit, maiinis, sasabihin nila, bakit pinayaman ng Diyos yan? Bakit hinayaan ng Diyos na umasenso yan sa buhay? Pero one thing na nakalimutan ng mga tao, alam ng Diyos ang future niya. Nakita ng Diyos na itong taong to, pagka pinayaman niya, ay mas maraming makikinabang. Mas marami palang matutulungan itong taong ito. At kapag pinayaman ito ng Diyos, then that's the time nakikilala siya sa Diyos. Maraming ganyang tao. Kung kailan pinayaman ng Diyos, kung kailan nagkaroon ng pera, milyon, tsaka nakakilala sa Diyos. Diba? A perfect example nito si Senator Manny Pacquiao, di ba? Kung kailan siya naging milyonaryo, doon naman umalab yung yung pagmamahal niya sa Diyos, yung paniniwala, yung pananalig niya sa Diyos. Di ba? Napakagaling, di ba? Ng Diyos. Alam ng Diyos ang mga futures ho natin. Alam niya ang future mo. Kaya, kung gusto natin na gumanda ang future ho natin, pwede pa naman natin itong ituwid. Ipakita ho natin sa Diyos na deserving ho tayo. Ipakita natin sa Diyos na in the future, na kapag ikaw ay meron nito, nasa pwesto ka ng ganito, may position kang ganito, tumaas ang ranggo mo, sumasahod ka ng ganito, may trabaho ka, ipakita mo yung intention mo sa Diyos na meron kang goal, na tutulong ka, na hindi ka magiging pasakit sa gobyerno, na hindi ka magiging pasakit sa kapwa mo sa tao. Tingnan mo, itutulak ka pa ng Diyos pataas. Pero kung nakikita na ng Diyos na ikaw ngayon nangangarap ka, dasal ka ng dasal, pero in the future nakita na ng Diyos na ikaw ay magiging walang silbi, magiging pahirap ka sa bayan, sa gobyerno, hindi na hululubin niya ng Diyos. Hindi kanya nalulubin na umasenso pa, kasi nakita na ng Diyos na magiging pahirap ka sa kapwa mo. Mga kaibigan, napakasimple at napakagandang intindihin ho ang plano ng Diyos sa buhay ho natin. Kung naiintindihan mo bawat paraan ng Diyos, bawat plano ng Diyos sa buhay ho natin, napakaganda ho. Marami ho sa atin, inuunahan natin ang pag-iisip ng Diyos.
To the point na nanghuhusga ho tayo ng kapwa natin. Ay, bakit si ganyan? Yumaman. O bakit naghirap yung taong yun? Pero, ang point dyan, may plano ang Diyos sa bawat buhay natin. Ngayong araw mga kaibigan, nag-share lang ho ako ng ito, mensahe. Napahaba po dahil blessed na blessed ho ako dahil na-acknowledge ho tayo ng ito po, ako sa NAPOLCOM, sa National Police Commission Office. Sila ay bumisita sa aming provincial office at kami po ay naimbitahan. Tumanggap ho kami ng awards. Ito, baso mula sa National Commission Office ng NAPOLCOM, National Police Commission. So, thankful ho ako dahil sa mga maliliit na bagay na naikukontribute ho natin sa PNPI ay na-acknowledge pa rin ho tayo until now. Napakaraming acknowledgement na ho, commendation na ho ang aking natanggap dahil lang po sa simpleng pagsasauli ho ng hindi ho sa atin, which is basic, napaka-normal lang po, pero ganun pa rin. Sino nga ba ang taong ayaw maparangalan, di ba? Binabalik ko ang papuri, pasasalamat sa Diyos.